Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi, magandang umaga, saan panig man kayo ng mundo, welcome po kayo sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, very interesting po, no? Ang topic natin, ang mga Pilipinong inaristo sa Qatar dahil sa kanilang illegal na political rally ay immediately tinulungan ng ating pamahalaan. Alam ko ang mga DDS supporters kumukulo ang dugo, baka sabihin naman nila fake news po ito. So sabihin natin hindi po ito fake news, no? Totoo pong tumulong ating pamahalaan doon. So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, mga subscribers, haters, kahit negative. Okay lang guys, wala tayo guys pinipili dito. Welcome kayong lahat, no? Magbigay ng inyong kuro-kuro at opinion. So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Ito po, nilabas na balita. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang ha. Ay, hindi masyado visible sa cellphone. Philippine Information Agency, no? Mga Pilipinong arestado sa Qatar agad na tinulungan ng pamahalaan. Nako, baka iba sa inyo guys magagalit sa ating gobyerno kasi tinulungan ang mga balasubas na mga nagrarally doon pro Duterte. Alam naman nila na illegal magrally doon at inaristo sila ng mga Qatari police at ikinulong at minimum na sentence is 3 years and then pinapamulta pa sila ng 700,000 at deportation kung makalabas sila. Pero guys, kahit ganon ang ginawang nilang kabulastugan sa kanilang buhay, Pilipino pa rin sila according kay Attorney Claire Castro, no? So, basahin natin ha. Ibinahagi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na agad na tumulong ang pamahalaan, Philippine government guys. Siyempre, ang ating boss, ang mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, laging handang tumulong, no? Agad-agad tumulong sa ang pamahalaan ng mga Pilipinong naaresto. I think 20 sila, no? 20 sa Ilonggo. 20 sa Tagalog. Naaresto sa Qatar dahil sa sinasabing hindi otorisadong political demonstration. Naku po. Ito po ang kabubuhan ng mga, sorry to say ang word na kabubuhan ng iba nating kababayan. Alam nila na illegal. Hindi iyon Pilipinas, Qatar yun. Bakit ginawa nyo? Diyos ko Lord, mawalan pa kayo ng trabaho, makulong pa kayo. At magugutom ang pamilya nyo kung wala kayong pera ipapadala sa kanila every month. Giniit ni Attorney Castro na walang kinikilingan, walang pinipili ang gobyerno pagdating sa Pilipinong aabutan ng tulong. Can you see? No hard feelings ang ating government kasi Pilipino pa rin, no? Tayo, sila. Kahit binababoy nila, no, ang ating pamahalaan, but still ang government natin ay ready na tumulong. According po kay Attorney Claire Castro, noong araw na nangyaring ito, tumulong po agad, nagpadala ng labor attaché, mga ambasador, at lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. Kahit may kamalian sila, may karapatan din sila, no? Always remember that guys. Maliban po dyan, kung ano pa po ang maaring maibigay na tulong, let's say mga care packages, mga pagkain, sa abot makakaya ng ating pamahalaan. Ibinigay po natin ang sa ating kababayan na nasabing bansa. Okay? Well, kahit negative ang ginawa nila, tumulong pa rin ang ating pamahalaan, no? Hindi mali, no? Mali. Furthermore, sabi nga ni Attorney Claire Castro, obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan na ating administrasyon, the current government, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila, whatever political color they have, no? Kung ano naman sila, no? Pro Duterte, whatever, BBM or Leni, sila ng mga pinks, no? O Dilawan. Ano man po, wala po tayong sinisino, wala tayong pinipili.
Wala po tayong diskriminasyon, no discrimination. Basta kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng ating administrasyon. Okay, ito po ang masakit, no? Gumawa ng kabutihan ng ating government, pero sabihin ng ibang DDS, Pro Duterte, ano yan, palabas lang yan, napakitang gilas lang. Pero kung hindi tumulong, ano ba tong government na ito? Hindi naman tumulong sa ating kababayan na kulong, no? So, ito, okay, next presentation please. Ito mayroon, no? Pakitang gilas, pero yung binitay sa Saudi, ang sagot ni BBM, wala tayong magagawa, deserve nyo yan. Nako, gawang-gawa to. Hindi yun deserve, walang sinabi yun si BBM na ganon. Okay? Walang ebidensya, no? Fake news na naman ang isang netizen. Ito po, maganda po ito. Makinig tayo guys. Pinoy mindset, kapag hindi gumawa ng aksyon ang government, sabihin ng mga tao, walang kwentang gobyerno. Pero kapag gumawa ng paraan para matulungan, sus, pakitang tao lang yan. Saan ba dapat? Walang pipiliin ang ating government, no? Okay? Mayroon pa itong ulol. That is your job anyway. Liar, sinungaling. Okay? Ito mga negative na to, so wag na lang natin basahin, no? So natatawa nga ako kasi gumawa sila ng kabulastugan ng kasamaan doon and then tutulong pa rin ang government. Kung pwede lang siguro ayaw tulungan, pwede, may valid reason kasi illegal ang ginawa nila eh. Illegal, wala silang permit at illegal ang mga political demonstration doon sa Qatar. Can you imagine, may penalty bawat isa 700,000. Kung hindi sila makabayad, makukulong sila doon for 3 years. For 3 years, hindi sila makapagtrabaho. Kung makalabas sila, wala namang employer mag-hire sila kasi ex-con na yun, ex-convict. Pagpalabas nila, pauwiin sila deportation, wala silang trabaho, gutom ang pamilya. Ang okay naman na mag-OFW, ang problema kasi sa bilang isang OFW, kung matapos na ang contract mo, pauwiin ka na, hindi ka na marinyo, whatever income na na-save mo, at saka hindi mo siya na-invest sa isang negosyo or makahanap ka ulit ng immediate na trabaho pagdating mo sa Pilipinas, ang savings mo ma-depleted, maubos yon. Hindi yon sustainable actually, maubos talaga, and then you back to zero, maghanap ka naman ng trabaho. Hindi naman madaling magnegosyo. So sana po, no, ang mga kababayan natin, gumising na kayo sa katotohanan. Huwag kayong gumawa ng illegal activities, mga demonstration na labag sa mga batas doon sa Qatar at iba pang lugar, guys, no? Kahit sa Netherlands, ang permit lang na inalaw, no, ayon sa balita, is only for picnic. So ayaw talaga nila ng demonstration or else hulihin sila ng mga Dutch police, no? So yun na po guys, maraming salamat po, no? Mahalin natin ang ating bansa, tulungan natin ang ating government. Umayos tayo, sundin natin ang batas, tumulong tayo kung itulong tayo, and then wag gumawa ng kabulastugan, no, sa ibang bansa. Warning yan at reminder, no? So yun lang po, mahal ko kayo, please like, share, and wag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Paalam, ito naman pong kaibigan si Jake.